أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo po ay patuloy na mag-aaral. Paano ka madaling matutong bumasa ng Arabic sa madaling pamamaraan. So ito po ay pagtuturo sa inyo upang mabasa ninyo ang wikang Arabic sa mga Muslim at hindi Muslim. Ngayon, ito po ay sinabi ko sa inyo doon sa part 1 na ang pagbasa ng Arabic ay mula kanan papuntang kaliwa. So ito po ay alif o ito yung letter A. Kaya kung babasa tayo ay nasa isip na kagad natin yung kanyang letra. Pero ang pangalan niya ay dapat kabisado rin natin. Alif siya, ang pangalan niya ay alif. At kung siya ay bibigyan natin sa ating wika na pagbasa ay letter A. So, A. Pag binasa natin yan ay A. Meron po siyang patha. Kapag siya po naman ay nilagyan ng guhit sa ilalim, ito po ay kasra na kung babasahin natin ay E. Magiging letter E siya. O kaya ay basahin mo ng letter I. E. At kung ang nasa ibabaw naman niya ay dhamma o letter U, siya po ay babasahin natin ng U. Kaya ang letter A o letter alif ay meron siyang kasra at meron siyang dhamma, letter U. Dito po A, I, U. Yan po yan. Ito yung katumbas niya. A. Ayan. A. Itong kasra ay E o kaya ay letter E. Kaya A, I, E, I, E, I. Meron lang yan. So, mahalaga pag alam nyo may kasra o may guhit sa ilalim, ay babasahin mo siya ng E. Tapos itong dhamma o letter U. Yan. Letter U siya. Kaya magbabasa tayo ng A, I, U. Ngayon, pumunta naman tayo sa pagbabasa. Yan. At samahan natin siya ng ba o letter B. Gaya ng itinuro ko sa part 1 ay itong ba ay katumbas ito ay letter B. So kung babasahin natin siya ay ab. Alif. Puntahan natin siya sa alif at saka letter B. So dahil tayo ay pag nagbasa ay mula kaliwa pa kanan. Sila naman mula kanan pa kaliwa. So yan yun, ab. Pag binasa natin itong Arabic, ab. Yan yun. Ab. Bakit hindi natin siya binasa ng aba? Kasi alif at saka ba. A, ba. Kumbaga ay babasahin mo siya sa dapat ay binabasa natin siya kung ano yung katumbas niyang Arabic. Diba? Katulad ng alif, A. Tapos yung letter B naman, ang pangalan niya ay ba. Katumbas niya ay B. So, ang basa natin syempre, ab. Dahil wala siyang patha, wala siyang kasra, wala siyang dhamma. Yan, pagka ganyan, lalan natin na siya letter B at nagkaroon siya ng guhit sa ibabaw, pwede mo na siyang basahin na aba. Aba. Pag nilagyan mo siya sa ilalim ng guhit, halimbawa sa ilalim mo nakita ang guhit niya, babasahin mo siya ng abi. Abi. At kung dhamma naman ang iyong nakita, ay abu. Abu. So, ganyan ang pagbasa. Ngayon, pag meron siyang kadugtong na letra, at siya naman ay hindi nilagyan ng vowels o wala siyang A, I, O, ang nakalagay sa kanya ay bilog, maliwanag na ab yan. Kasi dapat naririnig lang yung letter niya, na letter B. Ab. Tapos meron siyang, halimbawa, idinugtong na panibagong letrang tha.
TH kung ang katumbas niya, di ba? So, babasahin natin siya ng kung ano naman ang letra o vowels ang nakalagay sa ibabaw o sa ilalim. Halimbawa, meron siyang fatha, babasahin natin siya ng abtha, 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 abtha. At kung nasa ilalim naman ng kanyang guhid, afthi, afthi, afthi. At kung may dhamma naman, abthu, abthu, abthu. Yan ang pagbasa. Kung ano ang nakalagay na vowels sa kanyang itaas o sa ibabaw o kaya ay sa ilalim. So kapag ka naman siya ay dinugtungan na naman, ay doon na naman tayo kukuha ng mga nakalagay sa kanyang ibabaw o ilalim. At kung kabisado naman natin na ang mga paggamit o meaning o kahulugan ng Arabic, kahit siya walang vowels na nakalagay, ay nababasa natin siya. So, yan. Halimbawa, bigyan natin siya ng Arabic na gamit ng mga Muslim. Yan ay akbar. Akbar. So, hindi na natin kailangan na lagyan siya ng mga nasa ibabaw at ilalim sapagkat alam na natin siyang basahin at maiiba lamang siya kung sigun sa pangungusap. So, yan. At siyempre, ang hindi makakalimutang pangalan ay ang pangalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan. Allah. Pangalan ng Diyos. Allah. So, ngayon tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pumunta naman tayo sa mga letra na hindi siya pwedeng pagdikit-dikitin. Sila ay po pwede lang iduktong, pero hindi naman sila pwedeng dugtungan. So, halimbawa, katulad ng alif. Ang alif ay napansin ba ninyo na yung ba ay hindi nakadugtong sa kanya? Pero kapag nauna ang ba at idudugtong natin ang alif, ito po ay pwedeng dumugtong. Ayan. Pwede siyang dumugtong. At kung dudugtong ka na naman ng panibagong alif, hindi na po siya madudugtong. Sapagkat ang alif ay hindi pwedeng dugtungan. So, 6 po sila mula alif, waw, tayo muna bago waw, alif, dal, ra, jay, at waw. Yan pong 6 na yan ay hindi sila pwedeng magdugtong-dugtong. So yan po, kitang-kita natin hindi sila magkakadugtong. Pero kung sila ay mauunahan ng isang letra na pwedeng dugtungan, ay pwede po silang dumugtong. Halimbawa, mim. Idugtong natin ang alif, pwede. Idugtong natin ang dal, pwede. At yung meron tuldok, pwede rin. Yung ra, pwede. Yung jay, pwede. At yung waw ay pwede rin. Kaya sila ay pwedeng idugtong, pero hindi sila pwedeng dugtungan. Ayan. Ang halimbawa ay, katulad na lang yan, mim, tsaka waw, dugtungan mo ng mim, hindi siya dudugtong. So, balik kapag siya ay idudugtong mo sa mim, pwede. Ayan. Pag binasa natin yan, mumu. Ha? Mumu. Mim, letter M, waw, katumbas niya ay U o kaya ay W. Mumu. Ha? Yan. Ganyan po ang pagbasa na kailangan ay kabisado natin yung 6 na letra na hindi siya pwedeng dugtungan. 6 po yan, tatandaan lamang natin para pag tayo ay sumulat, alam natin na hindi sila pwedeng dugtungan. Kaya lagi sila na solo niya. Lagi natin tatandaan solo niya pagdating sa hulihan. Ngayon, paano halimbawa kung sila pala ay hindi pwedeng dugtungan? Paano halimbawa?
Katulad ng isang pangalan mo. Diba, ako, pangalan ko, Rolando. Rolando, so paano siya bibigyan ng letra? Ayan, Ra, sulat na naman, W, o wow, o letter U. Ayan siya, Ro. Pag binasa siya ay Ro. Pwede rin Ro, Rolando. Pero sa Arabic, ganyan ang magiging spelling niya. Walang silang letter O, letter U. So, Ro. Ro, kailangan niya ay letter L. So, Lam. Ayan na siya. At yung alif, Rola, yung alif ay pwede siyang dumugtong sa Lam. Kaya, ganyan ang magiging itsura niya. Roland. Tapos, yung alif, dudugtuan mo ng nun, syempre, hindi na naman po pwede. Oh. Pero yung dal ay po pwedeng, yung susunod na letter D po pwedeng dumugtong yon. Kaya ganyan na magiging itsura niya. At hindi na naman siya pwedeng dugtungan, kaya yung letter U o letter O sa ating wika o sa letra natin ay yan ang katumbas niya. Wow o letter U kung bigkasin siya. So Rolando. Pero isinalin sa English,